Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Special shoutout nga pala sa nag-donate ng 100 pesos GCash J**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  F. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa iyong suporta. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1606. Reaksyon ni Zhang. Nilinggan ni Calvin ang kanyang ulo at sinulyapan si Jeremy. Pagkatapos ay tinanong si Jeremy sa mahinang boses, malinaw ba ang pagkakakilanlan ng taong pumasok sa sikretong silid? Malinaw ang investigasyon. Maraming background ang taong ito. Cyrus ang pangalan niya, tagapagmana siya ng Sebastian Reed, at disipulo din siya ni Kenny. Mabilis na sumagot si Jeremy. Ang alagad ni Kenny. Matapos marinig ang pangungusap na ito, si Calvin ay nagmulat sa kanyang mga mata ng pagkagulat, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, hindi ko inaasahan na ang taong ito ay isang disipulo ni Kenny. Ano ang kanyang ginawa nang siya ay pumasok sa sikretong silid ng aming pamilya, Zhang? Panipi. Kinuha niya ang backup na USB flash drive ni Francis, at ang USB flash drive ay naglalaman ng lahat ng ebidensyang kriminal ni Francis. Sagot ni Jeremy. Nagpakawalan ng mahabang buntong hininga si Calvin matapos marinig ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay bumulong. Itong si Cyrus ay tagapagmana ng Wang Cheng, kaya gusto niyang kunin ang USB flash drive ni Francis para harapin si Francis at iba pa. Silver Merchant, ang kanyang tunay na layunin hindi natin pamilya, Zhang, dapat itong ituring na isang magandang bagay para sa atin. Ngunit ang Cyrus na ito ay nakakita ng maraming impormasyon. Hindi ako sigurado kung si Cyrus ay kumuha ng mga larawan ng mga materyales na ito. Kung ang mga materyales na ito ay malik, ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa ating pamilya, Zhang. Sabi ni Jeremy sa mahinang boses. Itong si Cyrus ay disipulo ni Kenny, at si Kenny ay nakipaglaban kay Xing Chenkon sa Hong Kong Island noong nakaraan dahil dito sa Cyrus. Ayon sa aking kasalukuyang pagkaunawa, ang lakas ni Kenny ay dapat na higit sa akin. Kaya tayo ang sektang Shang Yuan ay hindi pinahihintulutang lumahok sa mga bagay na ito. Dahil kapag ang ating sekta ng Shang Yuan ay nasangkot sa bagay na ito, ang sekta ng Tian Shan at si Kenny ay sasali rin, na makakasama sa atin. Marahan na sinuri ni Calvin. Ano ang gagawin mo tungkol dito, Ama? Tanong ni Jeremy. Si Cyrus ay pumasok ng pribado sa sikretong silid ng ating pamilya, Zhang, at nagnakaw din ng mga gamit at dinukot ang aking apo. Ang bagay na ito ay hindi dapat pabayaan, kung hindi, ang ating pamilya, Zhang, ay magiging katatawanan sa mata ng iba pang malalaking pamilya. Magagawa ni Yuan Songmen, bahala ka sa bagay na ito. Para mahawakan mo lang ang bagay na ito, ay pressure si Cyrus sa pamamagitan ng mga koneksyon ng ating pamilya, Zhang, at tingnan kung makukuha natin si Cyrus na ibigay ang mga bagay-bagay. Alam ni Calvin na hindi makatotohanan para sa kanila na patayin si Cyrus. Kung tutuusin, si Cyrus ay disipulo ni Kenny. Kung maglakas loob silang patayin si Cyrus, tiyak na sisirain ni Kenny ang buong pamilya, Zhang. Kaya ngayon ang ideya ni Calvin ay bigyan ng pressure si Cyrus sa pamamagitan ng iba pang channel at hayaan si Cyrus na magkusa na ibigay ang mga bagay-bagay. Pare, sa palagay ko kung aasa tayo sa ating mga koneksyon para hilingin kay Cyrus na ibigay ang mga bagay, maaaring hindi ito makatotohanan. Sabi ni Jeremy sa mahinang boses. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Calvin na nakakunot ang noo. Ang Cyrus na ito ay tagapagmana ni Wang Cheng, at lahat ng mga kontak sa buhay ni Wang Cheng ay pinamahalaan ni Li Juncheng. Si Li Juncheng ay napakatapat kay Cyrus. Kaya ang mga personal na koneksyon ni Cyrus ay lubhang nakakatakot. At narinig ko na si Cyrus at ang pamilyang yan medyo may kaugnayan.
Parang kasama niya si Vera ng pamilya yan. Kung haharapin natin si Cyrus, nag-aalala ako na baka makialam ang pamilya yan sa bagay na ito. Sabi ni Jeremy sa mahinang boses. Yung pamilya yan. Hindi napigilan ni Calvin na matigilan pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ang isang pamilyang yan ay wala. Tumingala si Jeremy kay Calvin na may pagtataka sa mukha. Upang malaman na ang lakas ng pamilya yan at ng pamilya Zhang ay magkatulad, nagtaka si Jeremy kung bakit hindi sineseryoso ni Calvin ang pamilya yan sa mga oras na ito. Kahit na ang lakas ng pamilya yan ay lubhang nakakatakot. Ang kasalukuyang pamilyang yan ay isang gulo. At si Yan Nian ay hindi mabubuhay ng matagal, kaya ang kasalukuyang pamilya ng yan ay puno ng mga multo, at ang posisyon ni Vera sa pamilyang yan ay nakakahiya. Panipi. Marahan na sinuri ni Calvin. Tama iyan. Bahagyang tumango si Carter, pagkatapos ay nagpatuloy. Narinig ko na laging gustong pakasalan ng pamilya yan si Vera, ngunit palaging hindi sumasang-ayon si Nelmar, kaya hindi ko akalain na tutulungan ng pamilya yan si Cyrus. Kahit na ang pamilya yan ay maaaring manindigan sa ating tutulungan si Cyrus na tanggalin si Cyrus. Pagkatapos ng lahat, kung bumagsak si Cyrus, maaari nilang pakasalan si Vera sa ibang malalaking pamilya at palawakin ang kanilang lakas. Zishuan, makipag-ugnayan ka sa pamilya yan bukas at subukang ibigay ang pamilya yan hanggat maaari. Naniniwala akong tiyak na kakampi natin sila. Sinabi ni Calvin kay Carter sa mahinang boses. Ayos ito. Mabilis na tumango si Carter. Hanggat ang pamilya yan ay walang pakialam sa bagay na ito. Wala pa ring paraan upang makipagkumpetensya sa aming pamilya Zhang sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga koneksyon ni Cyrus. Kaya minana ni Cyrus ang pamana ni Wang Cheng, ngunit ito ang kabisera, at ang mga koneksyon ni Wang Cheng ay nakakalat sa buong mundo. Kahit saan, kaya hindi dapat magkaroon ng malaking impluwensya si Cyrus sa kabisera. Sabi ni Calvin sa mahinang boses. Pero sa tingin ko may isa pang tao na kailangan nating bigyang pansin. Sabi ni Jeremy na nakakunot ang noo. WHO. Tanong ni Calvin. Lani ng pamilya Chu. Sabi ni Jeremy sa mahinang boses. Kilala ba talaga ni Cyrus si Lani? Hindi mapigilan ni Calvin na bahagyang sumimangot pagkatapos marinig ito. Hindi dapat ganoon kadaling magkakilala sina Cyrus at Lani. Nabalitaan kong binigay ni Lani kay Cyrus ang kanyang Tianian Club. Tiyak na hindi ordinaryo ang relasyon ng dalawa. Paano kaya ibibigay ni Lani ang Tianian Club kay Cyrus para sa wala? Sabi ni Jeremy sa mahinang boses. May bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Calvin. Kung gayon ito ay maaaring maging isang maliit na problema. Sabi ni Carter sa mahinang boses. Ang pamilyang Chu kung saan kabilang si Lani ay isa sa pinakamalaking pamilya sa aming kabisera. Bagamat naging malungkot ito nitong mga nakaraang taon, ang pamilyang Chu ay may ilang pinagmulan pa rin, at ang pinakamahalaga ay ang babaeng si Lani ay medyo may problema. Panipi. Tumigil sandali si Jeremy, at pagkatapos ay nagpatuloy. Bagaman si Lani ay naninirahan sa pamilya Chu mula pagkabata. Sa katunayan, si Lani ay walang relasyon sa dugo kay Hassan, at ang lakas ng babaeng ito ay lubhang nakakatakot, at ang kanyang personal mas maganda pa ang mga koneksyon kaysa sa pamilya Chu. Nakakatakot pa rin. Nabalitaan ko na si Lani ay masyadong maimpluwensyahan sa ibang bansa. Kapag si Lani ay tumayo sa panig ni Cyrus at tinulungan si Cyrus, malaki ang posibilidad na maapektuhan nito ang negosyo ng pamilya namin sa ibang bansa. Sa kasong ito, maaaring magbago ang ating sitwasyon. Napakasama. Nang marinig ni Calvin ang mga salita ni Jeremy, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay medyo pangit.
Lolo, ito ay magiging birthday party ni Lani sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay pupunta ako sa kaarawan ni Lani. Maaari akong pumunta at subukan kung ano ang ibig sabihin ni Lani. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Arjan. Kabanata 1607. Ano ang gusto mong ipadala? Ayos ito. Bahagyang tumango si Calvin, at pagkatapos ay nagpatuloy. Dahil ang Cyrus na ito ay maaaring may kinalaman kay Lani, kailangan pa rin nating maging mas maingat at hayaan si Arjan na subukang alamin kung ano ang nangyayari kay Lani. Kung pipiliin ni Lani para tulungan si Cyrus, pagkatapos ay nag-iisip kami ng iba pang mga paraan, kung si Lani at Cyrus ay may normal na relasyon, maaari naming direktang makitungo kay Cyrus. Ayos ito. Tumango ang lahat. Nga pala, ngayon lang sinabi ni Charlotte na sina Adam, Brayden, at Lorenzo ay pinatay ng isang misteryosong tao. Naimbestigahan mo na ba kung sino ang taong ito? Tanong ni Calvin na nakakunot ang noo. Hindi namin inimbestigahan kung sino ang taong ito, ngunit dahil madaling mapatay ng taong ito si Adam, nangangahulugan ito na ang lakas ng taong ito ay tiyak na nakakatakot. Sabi ni Jeremy sa mahinang boses. Ang background ng pagkakakilanlan ng taong ito ay hindi simple. Dapat nating imbestigahan ang pagkakakilanlan ng taong ito at tingnan kung sino ang nasa likod ng taong ito. Tumingin si Calvin kay Jeremy at sinabi, Okay, naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Jeremy. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang pamilyang Zhang ay nagnanais na harapin si Cyrus, kaya dapat nilang maunawaan ng malinaw ang sitwasyon ni Cyrus at pagkatapos ay kumilos laban kay Cyrus. Kung hindi, kung si Cyrus ay may anumang mga card na hindi nila alam, ang mga bagay ay magiging lubhang mahirap. Noong una, binalak ni Nelmar na hayaang magkaroon ng pagsubok sina Cyrus at Herm. Kung tutuusin, si Herm ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang yan. Kapag natalo ni Cyrus si Herm, saka lang siya makikilala ni Nelmar. Gayunpaman, dahil sa labanan sa pagitan ni Cyrus at Wang Yan, si Cyrus ay malubhang nasugatan at hindi na makalaban ni Herm, kaya nakipag-usap si Vera kay Nelmar at ipinagpaliban ang pagsusulit sa pagitan ni Cyrus at Herm sa loob ng ilang araw. Oras. Bagamat ipinagpaliban ang laban kay Herm, hindi naging idol si Cyrus dahil malapit na ang kaarawan ni Lani. Si Cyrus mismo ay hindi nagplanong pumunta sa birthday party ni Lani. Kung tutuusin, wala ni isa sa mga kaibigan ni Lani, si Cyrus, ang magkakilala. Napaka-boring ng ganoong birthday party para kay Cyrus. Ngunit si Cyrus ay walang mahanap na dahilan para tumanggi. Gayunpaman, si Lani ay napakabait kay Cyrus. Unang ibinigay ni Lani ang Tianian Club kay Cyrus, at tinulungan si Cyrus na makuha ang pinakamalaking kasino sa Bihang City sa napakababang presyo. Nakita ni Cyrus ang mga bagay na ito sa kanyang mga mata, anuman ang nangyari sa pagitan ng pamilya Chu at Cyrus. Salungat, napakabuti pa rin ni Lani kay Cyrus. Malaki ang utang na loob ni Cyrus kay Lani, kaya inimbitahan ni Lani si Cyrus sa kanyang kaarawan, at si Cyrus ay nagkataong nasa kabisera. Kung hindi siya pumunta, ito ay hindi makatwiran. Ngunit ang nakakaramdam ng kaunting sakit ng ulo ni Cyrus ay kailangan niyang maghanda ng mga regalo para kay Lani nang pumunta siya sa birthday party ni Lani. Matagal itong pinag-isipan ni Cyrus at wala talaga siyang maisip na regalo para sa kanya. Kung tutuusin, ang isang babaeng tulad ni Lani ay iba sa isang ordinaryong babae. Kung siya ay isang ordinaryong babae, si Cyrus ay maaaring gumastos ng kaunting pera upang makabili ng isang mamahaling regalo at maibigay ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng ito, si Lani, ay hindi kapos sa pera. Si Lani ay may ilang mahahalagang alahas at bag, at ang mga tao ay walang pakialam sa mga bagay na ito.
Kaya naramdaman ni Cyrus na ang pagbibigay ng mga regalo sa mga ganoong babae ay ang pinakamahirap. Kung kaya ng pera ang problema, hindi ito problema. Ngunit sa kasamaang palad, ang isang babaeng tulad ni Lani ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng pera. Plano noon ni Cyrus na tanungin si Vera. Ngunit kalaunan ay binitawan niya ang ideya pagkatapos na mag-isip tungkol dito. Dahil alam niyang ibang babae si Vera sa mga ordinaryong babae, at ang gusto ni Vera ay maaaring hindi magustuhan ni Lani, kaya kahit na ikaw tanungin mo ang sarili mo, walang silbi. Nakahiga si Cyrus sa kama at pinag-isipan ito ng matagal. Ngunit hindi pa rin siya makabuo ng angkop na regalo. Ngunit naalala niya na si Michaela at Lani ay may napakagandang relasyon. At maaari niyang tanungin ang opinyon ni Michaela mas kilala niya si Lani kaysa kay Cyrus, at alam niya kung anong mga regalo ang gusto ni Lani. Sa pag-iisip nito, direktang kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ni Michaela. Hindi alam ni Michaela kung ano ang nangyari kamakailan. Hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari noong nasa bahay sila ni Cyrus. At maaalala pa rin ni Michaela ang hitsura ni Cyrus sa kanyang isipan. Gaano man niya ilihis ang kanyang atensyon, hindi niya maalis sa kanyang isipan si Cyrus. Kaya naman, ang mood ni Michaela ay sobrang irritable kamakailan at wala siyang paraan upang tumutok. Trabaho. Siyempre, may isa pang bagay na mas ikinagalit ni Michaela. Ibig sabihin, hindi nagkusa si Cyrus na makipag-ugnayan sa kanya kamakailan. Kung noon pa man, kahit na hindi siya makontak ni Cyrus sa loob ng 1 o 2 buwan, hindi niya mararamdaman na may mali. Ngunit sa oras na ito, hindi niya alam kung ano ang mali. Kung hindi siya makontak ni Cyrus ng ganoon katagal, siya ay hindi maipaliwanag na galit. Jingle bell. Si Michaela, na naglalagay ng makeup, ay biglang narinig ang pagtunog ng kanyang mobile phone. Kinuha ni Michaela ang kanyang mobile phone at sinilip ito, at nalaman na ito ay talagang isang tawag mula kay Cyrus. Nang makita ni Michaela ang mga salitang Cyrus, may kislap na pagmamalaki sa kanyang mga mata, at ang kanyang kalooban ay agad na bumuti. Marahan niyang sinabi, mukhang hindi mo pa rin maiwasang makipag-ugnayan sa akin. Hindi nagmamadaling sagutin si Michaela ang telepono, ngunit inayos niya ang kanyang emosyon, pagkatapos ay pinindot ang connect button, at sinabi sa napakakalmang tono, "Hello." "Ate Michaela, anong ginagawa mo?" Nakangiting tanong ni Cyrus. "Wala lang. Ano ba ang tawag mo sa akin?" Walang pakialam na tanong ni Michaela. "Ayan. Birthday ni Lani bukas. Pupunta ka ba sa birthday niya?" Tanong ni Cyrus. "Hindi ako sasama, marami pang gagawin sa clubhouse at casino." Sa oras na ito, napakaganda pa rin ang mood ni Michaela, dahil naramdaman niyang gusto siya ni Cyrus na makita, kaya tinanong niya ang sarili kung pupunta siya sa birthday party ni Lani. "Hindi ka ba sasama?" Nagkunwari si Cyrus na naaawa, at pagkatapos ay nagpatuloy. "So ano, Sister Michaela, ikaw ang matalik na kaibigan ni Lani, kaya dapat mong kilalanin ng husto si Lani. Sinabi mo kung anong regalo ang dapat kong ibigay sa kanya para sa kanyang kaarawan." Hindi mapigilan ni Michaela na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. "At pagkatapos ay ulong, tumawag ka sa akin para lang tanungin ako kung anong regalo ang ibibigay kay Lani, di ba?" "Oo." Bahagyang tumango si Cyrus. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Michaela pagkatapos marinig ito. Hindi niya inaasahan na wala talagang pakialam si Cyrus sa kanyang sarili. "May gagawin ka pa ba?" "Kung wala na, I'll hang up." Sa oras na ito, tila ibang tao si Michaela, at sinabi sa napakalamig na boses. "Hindi, Sister Michaela,
Hindi mo sinabi sa akin kung ano ang nagustuhan ni Lani. Mabilis na sabi ni Cyrus. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Lani. Maaari mong ibigay ang anumang gusto mo. Wala itong kinalaman sa akin. Malamig na sabi ni Michaela. Hindi. Binuka ni Cyrus ang kanyang bibig para magsalita. Hindi binigyan ni Michaela ng pagkakataon si Cyrus na magpatuloy at ibinaba ang telepono. Kabanata 1608. Humanap ng pagkakataong magkita. Ang mga mata ni Cyrus ay may bakas ng kawalan ng kakayahan matapos makita na ang telepono ay ibinaba. Minsan talaga ay hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng mga babaeng ito. Isang segundo na ang nakalipas, si Michaela ay nakatutok pa rin kay Cyrus. Magiliw, ang susunod na segundo ay parang direktang pagbabago ng tao. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tinawagan muli ni Cyrus si Michaela. Kung tutuusin, tila si Michaela lang ang nakakakilala kay Lani sa mga taong kilala ni Cyrus, kaya si Michaela lang ang maaring tanungin ni Cyrus tungkol dito. Dududo. Matapos mag-ring ang telepono ng ilang beses, sa wakas ay sinagot muli ni Michaela ang telepono. Ate Michaela, masama ba ang signal kanina? Bakit naputol ang telepono? Nakangiting sabi ni Cyrus. Hindi naman masama ang signal, binabaan ko lang. Halos hindi bigyan ng mukha ni Michaela si Cyrus at malamig na sumagot. Noo. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Michaela at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis ding nakakahiya. Ano, Sister Michaela, tulungan mo ako. Alam kong ikaw ang may pinakamagandang relasyon kay Lani. Dapat alam mo kung ano ang gusto ni Lani. Nagmamakaawa si Cyrus. At hindi napigilan ni Michaela na magpakita ng mapang-asar ng ngiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at mahinang sinabi, gusto mo ba talagang malaman kung ano ang gusto ni Lani? Siyempre. Nagmamadaling sumagot si Cyrus nang hindi nag-iisip. Gusto ni Lani ang pabango. Kung talagang hindi mo alam kung ano ang ibibigay sa kanya, bigyan mo siya ng pabango. Mahinang sabi ni Michaela. Pabango. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salitang ito, at pagkatapos ay may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata, at mahina niyang sinabi. Hindi, tila sinabi sa akin ni Lani na hindi siya kailanman gumamit ng pabango, paano gusto niya? Paano ang pabango? Noon pa man ay curious si Cyrus kung bakit napakabango ni Lani, kaya tinanong niya kung anong uri ng pabango ang ginagamit ni Lani. Ngunit sinabi ni Lani kay Cyrus na hindi siya gumagamit ng pabango, ang bango sa kanyang katawan ay ang bango ng kanyang katawan. Kaya medyo humanga pa rin si Cyrus sa bagay na ito. Kilala mo ba si Lani o kilala ko si Lani? Direktang tinanong ni Michaela si Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Michaela, hindi napigilan ni Cyrus na matigilan sandali, at pagkatapos ay sinabi sa medyo nahihiyang tono. Iyon ay dahil mas alam mo, wala akong ibang ibig sabihin. Isang kislap ng pagmamalaki ang sumilay sa magagandang mata ni Michaela. At pagkatapos ay mahina niyang sinabi, tama, hindi talaga kailangan ni Lani ng pabango dahil ang bango sa kanyang katawan ay napakabango na. Kung gagamit siya ng pabango, takpan ang kanyang katawan. Ang amoy ng pabango. Ngunit si Lani ay hindi gumagamit ng pabango ay hindi nangangahulugang hindi siya mahilig sa pabango. Si Lani ay mahilig sa pabango, at mahilig ding mangolekta ng pabango, kaya sa tingin ko ito ang pinakaangkop para sa iyo para bigyan siya ng pabango. Ang ganda talaga. Isang bakas ng pananabik ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay mabilis siyang nagpatuloy sa pagtatanong. Kung gayon Sister Michaela, sa tingin mo anong pabango ang dapat kong ibigay?
Mukhang kaka-release lang ng limited edition na Dior perfume, kaya pwede mong ipadala ang pabango na iyon. Mahinang sabi ni Michaela. Sige, naintindihan ko na. Mabilis na tumango si Cyrus nang hindi nag-iisip. Matapos malaman kung anong regalo ang ibibigay kay Lani, nagpakawalan ng mahabang buntong hininga si Cyrus. Kung walang mangyayari, ibababa ko ang tawag. Mahinang sabi ni Michaela. Ayos ito. Pumayag naman si Cyrus at ibinaba ang telepono. Hindi napigilan ni Michaela na magpakita ng isang mapang akit ng ngiti matapos makitang ibinaba ang telepono at pagkatapos ay mahinang bumantong hininga. Damn Cyrus, this time I have you to look good. Maaring hindi alam ni Cyrus na si Michaela ay naghihiganti sa kanya sa oras na ito. Si Lani ay hindi mahilig sa pabango, at higit sa lahat, si Lani ay allergic sa pabango. Malinaw na natatandaan ni Michaela na isa pang manager sa kumpanya ang nagbigay kay Lani ng isang bote ng pabango. Dahil allergic si Lani sa pabango, sa wakas ay ibinigay niya ang manager at sinabihan ang lahat sa kumpanya na ipagbawal ang paggamit ng pabango. Lalo na ang pabango ni Dior, sinabi na kung maglakas loob kang gumamit ng pabango, diretsyong tatanggalin ka. Ang pabango ay ang pinakadelikadong bagay para kay Lani. Halos lahat ng nakakakilala kay Lani ay alam na ayaw ni Lani sa pabango. Gayunpaman, si Cyrus at Lani ay magkakilala sa napakaikling panahon. Wala siyang masyadong alam sa mga gawin ni Lani. Akala niya ay tinutulungan talaga siya ni Michaela sa mga oras na ito. Kung alam ni Cyrus na nanloloko si Michaela sa kanyang sarili, ito ay tinatayang nag-go crazy on the spot. Naaawa lang ako kay Lani sa ginawa niyang to. Wala akong magagawa. Ipaparamdam ko lang sa'yo na may kaunting mali. Saka mo linisin si Cyrus ng maayos. Sa oras na ito, si Michaela ay nagkasala pa rin. Ngunit nang isipin niya na si Lani ang mag-aalaga kay Cyrus dahil sa pabango, ang guilt sa kanyang puso ay hindi ganoon kalakas. Damn Cyrus, ngayon maganda ka na. Napapout si Michaela at mahinang sinabi. Sa kabilang banda, hindi alam ni Cyrus ang tunay na layunin ni Michaela sa mga oras na ito, at hindi niya alam kung gaano kahirap ang masaktan ang isang babaeng tulad ni Michaela. Pagkatapos makipag-usap sa telepono kay Michaela, dumiretso siya sa kama. Sa susunod na umaga, direktang pumunta si Cyrus sa pinakamalaking tindahan ng Dior sa kabisera, at gumastos ng malaking pera para bumili ng bote ng limitadong edisyon ng pabango. Ang pabangong ito ay isang limitadong edisyon ng Dior. Ang presyo ay napakamahal, at ito ay limitado sa 1,000 bote sa buong mundo, kaya pakiramdam ni Cyrus na bibigyan niya si Lani ng napakamahal na pabango, at tiyak na matutuwa si Lani. Pagkatapos bayaran ni Cyrus ang pera, sinasadya niyang nakabalot ng maayos ang bote ng pabango na naglalayong sorpresahin si Lani sa oras na iyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik si Cyrus sa lumang bahay ng pamilya yan. Nitong mga nakaraang araw, hinihintay ni Cyrus si Charlotte na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit ang hindi inaasahan ni Cyrus ay hindi sinasadya ni Charlotte na makipag-ugnayan sa kanya. At hindi makontak ni Cyrus si Charlotte na naging dahilan ng kaunting pagkabalisa ni Cyrus. Pagkatapos ng lahat, ang UDIS ni Francis ay nasa mga kamay pa rin ni Charlotte. Si Cyrus ay pumunta sa kabisera sa pagkakataong ito hindi para laruin ang kasintahan ni Vera o para dumalo sa birthday party ni Lani. Ang tunay niyang layunin ay kunin ang this UDIS ni Francis, ngunit ngayon ang UDIS na ito ay nasa mga kamay ni Charlotte, ngunit hindi alam ni Cyrus kung paano ito ibabalik. Upang malaman na maaaring 100 beses na mas mahirap na ibalik ang USB flash drive mula sa mga kamay ng babae ni Charlotte kaysa nakawin ang USB flash drive mula sa lihim na silid ni Zhang. Kaya naramdaman ni Cyrus na hindi na siya makapaghintay ng ganito. Maghahanap siya ng pagkakataong makilala si Charlotte pagkatapos ng birthday party ni Lani.
Kabanata 1609. Ang pagtitipon ng malalaking tao. Mahigit 3:00 ng hapon. Iniwan ni Cyrus ang villa ng pamilya yan na mag-isa, at pagkatapos ay nagmaneho papunta sa club kung saan ginanap ni Lani ang birthday party. Noong una, binalak ni Cyrus na isama si Vera, ngunit hindi magkakilala sina Vera at Lani. Natural na ayaw niyang sumali sa ganoong party, kaya tinanggihan niya si Cyrus. Kilala rin ni Cyrus ang karakter ni Vera, kaya hindi siya masyadong nagsalita. Kahit na si Lani ay hindi nakatira sa kabisera sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang network ng mga koneksyon sa kabisera ay nakakatakot pa rin. Sa makatuwid, ang lahat ng mga taong dumalo sa birthday party ni Lani sa pagkakataong ito ay dapat na ang mga nasa itaas na uri ng mga tao sa kabisera. At ang kabisera mismo ay ang pinakamayamang lungsod sa bansa, kaya ang mga mayayaman dito ay malinaw na mas mayaman kaysa sa mga nasa maliit. Lungsod ng Bihang at Nanyang, maimpluwensya. Ginanap ang birthday party ni Lani sa isang clubhouse na tila negosyo ni Lani. Ipinaroda ni Cyrus ang sasakyan sa entrance ng clubhouse, at pagkatapos ay sinabi sa receptionist ang kanyang pangalan. Tinignan lang ito ng receptionist at dinala si Cyrus sa clubhouse. Matapos makapasok sa clubhouse, nalaman ni Cyrus na ang kapaligiran sa clubhouse ay napakaganda pa rin, na maihahambing sa Tianian Clubhouse. Dahil late dumating si Cyrus, marami na ang mga bisita sa clubhouse sa oras na ito, at ang mga bisitang ito ay nakikipag-usap sa mga grupo. Pagkatapos pumasok ni Cyrus sa pulong, nakita niya si Lani sa gitna ng bulwagan. Napakaganda ng suot ni Lani ngayon. Nakasuot siya ng napakamahal at napakarilag na panggabing damit. Tila lumabas siya sa isang fairy tale. Ang reyna sa pangkalahatan, hindi pangkaraniwang nakamamanghang at maganda. Ang hitsura ng babaeng ito, si Lani, ay napakaganda, at ang kanyang ugali ay napakarangal at kaakit-akit. Siya ay isang ganap na diyosa. Maaaring ito ang pagkakaiba ni Lani at Michaela. Bagamat napakaganda ng dalawang babae, nararamdaman ni Cyrus na iba ang kanilang kagandahan. Si Lani ay mas marangal, habang si Michaela ay mas maganda. Ay sexy. Si Lani ay parang reyna, at si Michaela ay parang babae. Tumingin si Cyrus kay Lani sa karamihan, at may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Ang bida sa party ngayon ay si Lani. Sa oras na ito, sobrang nasiyahan din si Cyrus sa regalong inihanda niya. Pakiramdam niya, kapag nakita ni Lani ang regalo niya, siguradong matutuwa siya. Sa oras na ito, dapat na nakikipag-chat si Lani sa mga bisitang iyon, na may magandang ngiti sa kanyang mukha sa lahat ng oras, nakikinig sa pambobola ng lahat sa kanya. Sa katunayan, ang sinabi ni Lani sa mga taong ito ay matagal nang nakakagulo, at ang ngiti sa kanyang mukha ay dahil sa ugali at pagiging magalang. Hindi naman, kailangan mong matutong magkaila sa iyong sarili sa ganitong kapaligiran. Mas nauunawaan ni Lani kaysa sa iba na kahit na ang mga taong ito ay hindi nagsisikap na purihin siya. Ngunit kung isang araw ay nag-iisa siya, kung gayon ang mga taong ito ay maaaring hindi tumingin sa kanya ng diretso. Ang mga taong ito ay isang katotohanan, ikaw kapag ikaw ay maganda. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan sa paligid mo, ngunit kapag nag-iisa ka, maaaring alam pa ng mga taong ito kung sino ka. Lahat ng naroroon ay nakasuot ng maskara ng pagkukunwari, at sa likod ng maskara ay isang kutsilyo. Maaaring hindi mo akalain na ang taong ngumiti sa iyo noong isang segundo ay diretsyong sasaksakin ka sa susunod na segundo. Sa pag-iisip nito, nadama ni Lani na si Cyrus ay mas totoo, hindi bababa sa hindi ipokrito gaya ng mga taong ito. Tiningnan ni Lani ang oras at naramdaman na dapat na dumating si Cyrus, kaya sinimulan niyang hanapin si Cyrus sa bulwagan.
Hindi nagtagal, natagpuan ni Lani si Cyrus na nakatayo sa hindi kalayuan at may bakas ng kaligayahan sa kanyang magagandang mata. Nakita rin ni Cyrus si Lani. Ngunit si Lani ay hindi lumapit kay Cyrus nang nagmamadali, ngunit kumurap kay Cyrus at pagkatapos ay nagsimulang makipag-chat sa mga tao sa paligid niya. Naintindihan ni Cyrus ang ibig sabihin ni Lani, kaya hindi na niya inistorbo si Lani noon. Maraming beses nang dumalo si Cyrus sa mga ganitong pagtitipon, ngunit ito ang unang pagkakataon na dumalo si Cyrus sa isang pagtitipon ng ganitong sukat. Sapagkat hanggat ang mga taong dumarating sa partido ngayon ay halos ang nangungunang mga numero sa kabisera. Ang mga taong ito ay halos lahat ay nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan, at maaaring sila ang nagmamay-ari ng malaking bahagi ng yaman ng China. Kaya lang, napakakalma ni Cyrus kapag kaharap ang mga taong ito. Kung tutuusin, si Cyrus ay hindi kapos sa pera at hindi siya kapos sa mga koneksyon, kaya wala siyang dahilan para paboran ang mga taong ito. Sa kabaligtaran, kung ang mga taong ito alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Cyrus, ang mga taong ito ay maaari ring magkusa na lumapit para paboran si Cyrus. Ang pagiging tagapagmana lamang ni Sebastian Reed at ang disipulo ni Kenny ay sapat na para sa mga taong ito na gumawa ng inisyatiba na pabor kay Cyrus. Kakaunti lang sa mga taong naroroon ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Cyrus. Tila ang bawat isa ay may sariling maliit na bilog. Ang mga taong ito ay nakikipag-chat sa mga grupo ng 3 o 5, habang si Cyrus ay isang tao sa labas ng bilog na ito. Pasimpleng naglakad-lakad si Cyrus sa bulwagan, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang babae. Maaaring ang babaeng ito ang babaeng gustong makita ni Cyrus. Dumalo pa si Charlotte sa birthday party ni Lani. Sa oras na ito, nakikipag-chat si Charlotte sa kanyang kaibigan, na may malabong ngiti sa kanyang maislan at magandang mukha, at walang bakas sa kanyang maganda at balingkinitang leeg. Hindi ko inaasahan na maghihilom ang mga peklat ni Charlotte sa loob lamang ng 2 o 3 araw. Mabuti ito para sa mga mayayaman, at kahit ang mga peklat ay mabilis na nawawala. Hindi napigilan ni Cyrus ang buntong hininga sa kanyang puso. Sandaling pinagmasdan ni Cyrus ang paligid, at naglakad patungo sa kinatatayuan ni Charlotte. Sa oras na ito, tila natuklasan din ni Charlotte si Cyrus, at isang pares ng magagandang mata ang nakatitig kay Cyrus, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Sa tabi ni Charlotte ay sina Jeremy, Carter at Arjen. Sa pagkakataong ito, nakatingin din ang dalawa sa kinatatayuan ni Cyrus. I didn't expect this Cyrus to come to Miss Chu's birthday party. Mukhang hindi talaga madali ang relasyon ni Cyrus at Lani. Sabi ni Carter sa mahinang boses. Ang makapunta sa birthday party ni Lani ay walang ibig sabihin. Ngunit dahil ang batang ito ay naglakas loob na lumapit, nangangahulugan ito na malamang na wala siyang pakialam sa ating pamilya Zhang. Sinuri ni Jeremy sa mahinang boses. Ano ang gagawin natin, Ama? Tanong ni Arjen na nakakunot ang noo. Hindi nagsalita si Jeremy dahil pumunta siya ngayon dito para subukan kung ano ang ibig sabihin ni Lani. Kung normal ang relasyon ni Lani at Cyrus, maaaring may balak silang gawin kay Cyrus. Kung ang relasyon ni Cyrus at Lani ay hindi magandang simple, kung gayon maaari nilang piliin na makitungo kay Cyrus sa ibang mga paraan. Kabanata 16:10. Dalhin ka upang makita ang isang tao. Sa oras na ito, hindi alam ni Jeremy kung ano ang relasyon ni Cyrus at Lani, kaya medyo nag-aalinlangan siya. Kakachat ko si Miss Chu kapag may pagkakataon. Bulong ni Jeremy kay Arjen. Lahat tama. Walang magawang tumango si Arjen at walang sinabi. Sa oras na ito, hindi masyadong nag-iisip si Cyrus.
Ni hindi niya inilagay sa kanyang mga mata sina Jeremy, Carter at iba pa. Sa oras na ito, si Charlotte lang ang nasa kanyang paningin. Naglakad si Cyrus kay Charlotte para kausapin si Charlotte tungkol sa USB flash drive. Ngunit sa sandaling ito, may biglang umabot at humawak kay Cyrus. Saglit na natigilan si Cyrus, pagkatapos ay likas na lumingon sa likod, at nalaman na ang taong humawak sa kanya ay talagang isang babae, at siya rin ay isang napakagandang babae. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang tumingin siya sa babaeng nasa likod niya, at pagkatapos ay naalala niyang nakita niya ang babaeng ito. Nang magbukas ang Tianian Club, ang babaeng ito ay dumalo sa kanyang opening ceremony kasama si Lani. At ang babaeng ito ay mayroon ding napaka-espesyal na pangalan, Linda Shui. Si Linda ay nakasuot ng puting cheongsam ngayon. Ang kanyang maselang mukha, matataas na kambal na taluktok, balingkinitang baywang at isang pares ng nakaambang na mga binti ay mukhang elegante na may pahiwatig ng sexy. Napakakaakit-akit. Cyrus, kilala mo pa ba ako? Nakangiting tanong ni Linda kay Cyrus. Ate Linda, syempre kilala kita. Mabilis na sumagot si Cyrus nang nakangiti. Alam ni Cyrus na hindi simple ang pagkakakilanlan at background ng babaeng si Linda. Tila may kinalaman siya sa isang big boss sa China Central, ngunit hindi masyadong malinaw kay Cyrus kung sinong big boss ang karelasyon. Ngunit binanggit ni Lani kay Cyrus na si Linda ay isang napakamakapangyarihang babae, kaya labis ding humanga si Cyrus sa kanya. I didn't expect your memory to be quite good, you still remember me. Si Linda ay nagpakita ng napakasayang ngiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Ate Linda, paanong hindi ko maalala kung gaano ka kaganda? Nakangiting sabi ni Cyrus. Masungit. Binigyan ni Linda si Cyrus ng isang bahagyang sulyap at pagkatapos ay nagpatuloy. Sumama ka sa akin, hiniling sa akin ni Lani na isama ka sa isang tao. May makilala. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Linda, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, sino? Malalaman mo kung sino ito kapag nakita mo ito. Bahagyang tumugon si Linda kay Cyrus, at pagkatapos ay naglakad sa malayo. Nagmamadaling sumunod si Cyrus pagkatapos mag-alinlangan sandali. Cyrus, balita ko kasama mo daw ang panganay na babae ng pamilya yan, totoo ba yun? Mahinang tanong ni Linda kay Cyrus habang nangunguna sa harapan ni Cyrus. Ito ay totoo. Walang magawang tumango si Cyrus. Tutal, taga-kabisera si Linda. Kung magkukwento si Cyrus tungkol sa kanyang peking nobyo ni Vera, malaki ang magiging epekto nito kay Vera kung mapupunta ito, kaya hanggang dulo lang ang magagawa ni Cyrus. Kasama mo talaga ang panganay na babae ng pamilya yan. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, nagpakita si Linda ng sobrang gulat na ekspresyon, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at tiningnan si Cyrus ng mabuti. Ate Linda, bakit ka makatingin ng ganyan? Walang magawang tanong ni Cyrus kay Linda. Medyo curious lang ako kung saan mo naakit ang prinsesa ng pamilya yan. Malumanay na sagot ni Linda. Matapos marinig ang mga salita ni Linda, ang ekspresyon ni Cyrus ay tila walang magawa, sumimangot siya at sinabing, Sister Linda, hindi ba medyo masakit ang pangungusap mo? Tumingin si Linda kay Cyrus na may matamis na ngiti at pagkatapos ay mahinang sinabi. Wala akong ibang ibig sabihin. Ang panganay na babae ng pamilya yan ay sikat na sikat sa ating kabisera. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nag-iisip about that woman, but that a woman has never had affair with anyone, but you managed to get that woman, kaya medyo nagulat ako. Pero hindi ko akalain na magaling ka pala sa paghabol ng mga babae. Pinapuri mo ba ako?
Walang magawang tanong ni Cyrus. Dapat ay isang papuri. Tumingin si Linda kay Cyrus at tumango. Si Cyrus ay mukhang walang magawa at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kasabay nito, sa hindi kalayuan, nakita rin nina Jeremy at Cart sina Cyrus at Linda na nag-uusap at nagtatawanan. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi pangkaraniwang pangit. Kilala talaga nitong si Cyrus ang pamilyang Shui. Sabi ni Carter sa hindi kapani-paniwalang tono. Hindi dapat. Hindi sinabi sa impormasyong na imbestigahan namin na may intersection si Cyrus sa pamilya Shui. Mabilis na sumagot si Jeremy. Kung gayon, bakit napaka-pamilyar ni Cyrus kay Linda? Kung talagang kilala ni Cyrus ang pamilya Shui, maaaring magulo ang bagay na ito. Nagmamadaling nagpatuloy si Carter. Tumayo roon si Jeremy at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay bumulong. Kilala ni Cyrus si Lani. At si Lani ay may napakagandang relasyon kay Linda. Kaya malamang nakilala ni Cyrus si Linda sa pamamagitan ni Lani. Ito ay ganap na imposible para sa Cyrus na magkaroon ng anumang intersection sa pamilya Shui. Mas maganda kung talagang walang kinalaman si Cyrus sa pamilya Shui. Kung may kinalaman si Cyrus sa pamilya Shui, baka magkagulo. Walang ekspresyong sinabi ni Carter. Tumayo doon si Jeremy at hindi nagsalita. Si Charlotte ay nakatingin din kay Cyrus pataas at pababa, hindi alam kung ano ang nasa isip niya. Sa kabilang banda, direktang kinuha ni Linda si Cyrus palabas ng hall ng clubhouse. Pagkalabas ng bulwagan, ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay tila naguguluhan. Kumunat ang noo niya at tinanong si Linda, Sister Linda, sino ang isasama mo sa akin? Malalaman mo rin mamaya. Malumanay na sagot ni Linda. Who the hell is so mysterious? Walang imik na sabi ni Cyrus. Ginawa ko rin ang gusto ni Lani, kaya huwag mo akong tanungin, wala akong sasabihin sa iyo. Nakangiting sabi ni Mizuko. Tumingin si Cyrus kay Linda nang walang magawa at hindi na nagsalita pa. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Linda si Cyrus sa pintuan ng isang silid at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Narito ang taong gustong makita ka, natapos ko na ang gawain ngayon, maaari kang pumasok. Hindi ka ba papasok? Natigilan sandali si Cyrus at saka nagtanong. Hindi ako papasok, total gustong makita ka ng mga tao sa loob. Marahang umiling si Linda, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos makitang umalis si Linda, ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng kawalang kakayahan. Ngunit alam din niya na hindi siya dapat saktan ni Linda, at si Cyrus ay masyadong interesado kung sino ang misteryosong taong ito na gustong makita siya, kaya tinulak siya. Binuksan ang pinto at pumasok sa kwarto. Kabanata 16:11. Ikaw ba ang lolo ko? Matapos makapasok sa silid, nalaman ni Cyrus na may isang matandang lalaki lamang na nakasuot ng itim na tangsuit sa silid. Ang edad ng matanda ay dapat na nasa 70 o 80 taong gulang at ang kanyang hitsura ay dapat ituring na mabait. Nang makita ng matanda si Cyrus, isang bakas ng pananabik ang sumilay sa kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay tila nanginginig ng bahagya. Sa kabilang banda, si Cyrus ay may pagtataka sa kanyang mukha dahil hindi pa niya nakita ang matandang ito at hindi niya kilala kung sino ang matandang ito. Excuse me, ikaw ba? Tanong ni Cyrus sa matanda sa tonong naguguluhan. Ikaw ba si Cyrus? Mahinang tanong ng matanda kay Cyrus. Oo, ako si Cyrus. Bahagyang tumango si Cyrus. Halika dito at titingnan kita ng mabuti. Kumaway ang matanda kay Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, ang mukha ni Cyrus ay tila naguguluhan,
dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin ng matanda, ngunit alam din ni Cyrus na ito ay isang pagpupulong na inayos ni Lani, kaya hindi niya ginawa. Say much. Dir-diretsyong naglakad papunta sa harapan ng matanda. Ang matanda ay tumingin ng mabuti kay Cyrus saglit. Pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Napakahawig mo sa iyong ina." "Nanay ko." Natigilan sandali si Cyrus, pagkatapos ay nagtatakang nagtanong sa matanda, "Kilala mo ba ang aking ina?" "Alam." Tumingin ang matanda kay Cyrus at tumango. "Sino ka?" May kakaibang tingin sa mga mata ni Cyrus, at nakakunot ang noo niyang tinanong ang matanda. "Ako ang lolo mo at ang ama ng iyong ina." Sabi ni Hassan Chu kay Cyrus na may nanginginig na boses. Napaatras si Cyrus ng 2 hakbang matapos marinig ang mga salita ni Hassan, at pagkatapos ay tumingin sa matandang nasa harapan niya na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Hindi niya akalain na ang matandang ito ay ang kanyang lolo sa oras na ito. "Lolo." Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay ninisyan si Hassan. "Alam kong ayaw mong tanggapin ang existence ko, pero kahit anong mangyari, lolo mo ako." Tumingin si Hassan kay Cyrus at sinabi, "Ayokong tanggapin ang existence mo." Hindi mapigilan ni Cyrus na mapamura nang marinig niya ang mga salita ni Hassan, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Hindi ito isang bagay na handa kong tanggapin o hindi, ngunit sinabi ng aking ina na wala akong lolo, at ang aking lolo. Matagal na siyang patay, kaya sumulpot ka sa harapan ko ngayon at sabihin sa akin na ikaw ang lolo ko, sa tingin mo ba maniniwala ako? Maraming tao ang maaaring magpatotoo na ako ang iyong lolo." Sabi ni Hassan kay Cyrus na may nanginginig na boses. "So anong magagawa? Sabi ng nanay ko wala akong lolo at wala akong kamag-anak dito sa mundo." Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. "It's been so many years, ayaw mo pa rin ba akong patawarin?" Tumingin si Hassan kay Cyrus at nagtanong, "Patawarin ka?" Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Hassan, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Hindi ko kailanman tinakpan ang iyong mukha sa iyo, kahit na hindi ko alam kung sino ka, saan ka nagpunta upang patawarin ka. Ano ang ginawa mo sa mag-sorry ka sa akin? Minsan akong naawa sa nanay mo, pero ginawa ko yun para sa ikabubuti ng nanay mo." Sabi ni Hassan sa mahinang boses. "Hindi ka ba nakukonsensya kapag sinabi mo ito?" Ngumisi si Cyrus, at saka mahinang nagsabi, "Hindi ko alam kung ano ang nangyari noon, at hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa aking ina. Ang alam ko lang ay sinabi sa akin ng aking ina na wala siyang kamag-anak sa mundong ito. Wala akong lolo, at wala kang kinalaman sa akin, maintindihan mo? Kung gayon, bakit mo mapapatawad si Lani ngunit hindi ako?" Tumingin si Hassan kay Cyrus at nagtanong, "May kinalaman ba si Lani sa pamilya mong Chu? Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi dapat galing sa pamilya Chu si Lani, di ba? At saka, noong ipinanganak ako, parang si Lani lang ang pumunta sa nanay ko. Gusto mo na ba? Pinapatawad na kita. Tapos tatanungin kita kung ano ang ginagawa mo noong buhay pa ang nanay ko. Bakit hindi mo naisip na hilingin sa aking ina na patawarin ka noong mga panahong iyon?" Malakas na sigaw ni Cyrus kay Hassan. Natigilan si Hassan sa kinatatayuan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. "Gaya nga ng sinabi ko, wala ka man lang utang sa akin. Ang talagang utang mo ay ang nanay ko. Kung gusto mong mapatawad, patawarin ka ng nanay ko." Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. "Cyrus, kahit hindi mo ako patawarin, lolo mo pa rin ako." Sabi ni Hassan na may nanginginig na boses. "Wala akong lolo."
Walang ekspresyong tugon ni Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palabas ng silid. Cyrus. Nang makita ni Hassan na aalis na si Cyrus, nagmamadali siyang sumigaw. Ngunit hindi man lang nilinggan ni Cyrus si Hassan at lumabas ng kwarto. Bagamat hindi alam ni Cyrus ang nangyari sa pagitan ng kanyang ina na si Sandra at Hassan, alam ni Cyrus na sinabi sa kanya ni Sandra noong bata pa siya na wala siyang kamag-anak sa mundong ito. Kaya naman, hindi dapat lumapit si Cyrus sa pamilya Chu kahit kailan. Kahit mamatay sa gutom si Cyrus, hindi niya matatanggap ang limos ng pamilya Chu. Naalala na ni Cyrus ang pangungusap na ito sa kanyang puso, kaya hindi niya patatawarin si Hassan. Sa madaling salita, maaaring hindi tanggapin ni Cyrus si Hassan at ang pamilyang Chu sa kanyang buhay. Si Lani ay isang exception. Itinuring ni Cyrus si Lani bilang isang kaibigan ng kanyang sarili kaysa bilang isang miyembro ng pamilya ni Chu. Umupo si Hassan sa lugar na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat inaasahan ang ganoong resulta, kapag nangyari ito, mayroon pa ring hindi maipaliwanag na pakiramdam sa puso ni Hassan. Noon, may mga bagay siyang ginawa na ikinalulungkot ng ina ni Cyrus, ngunit mayroon din siyang sariling mga tinatagong sikreto, ngunit may mga bagay na hindi niya masabi ngayon. Kakaalis lang ni Cyrus hindi nagtagal bago pumasok si Lani sa silid. Dapat mong malaman na si Lani ay hindi kailanman magdaraos ng anumang birthday party sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kung tutuusin, ang ganoong party ay walang kabuluhan para kay Lani. Gusto lang niyang magdaos ng birthday party na ito sa pagkakataong ito para kay Hassan. Mayroon ding Cyrus na lumikha ng isang pagkakataong magkita. Nang makita ni Lani ang ekspresyon sa mukha ni Hassan, alam niyang hindi maganda ang takbo ng mga bagay. Kumusta ang usapan ninyo ni Cyrus? Hindi ba't hindi ka nais-nais? Naglakad si Lani sa gilid ni Hassan at nakangiting tinanong si Hassan. Hindi ko na siguro dapat nakilala si Cyrus, sa tingin ko hindi niya ako mapapatawad. Sabi ni Hassan sa frustrated na tono. Kung sasabihin mo kay Cyrus ang nangyari noon, sa tingin ko ay mapapatawad ka ni Cyrus. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahinang sinabi ni Lani kay Hassan. At huminga ng malalim si Hassan matapos marinig ang mga salita ni Lani, at sinabi sa mahinang boses, hindi ko sasabihin kahit kanino ang nangyari noon. Dapat gusto mo ring malaman kung ano ang nangyari noon, di ba? Chapter 16:12. Hintayin mo ang paghihiganti ko. Walang kinalaman sa akin ang nangyari noon. Kung ayaw mong sabihin, edi wag mong sabihin. Malumanay na sagot ni Lani, at pagkatapos ay nagpatuloy. Bagaman matagal ko nang hindi kilala si Cyrus, kilala ko pa rin si Cyrus. Hanggat tapat ka sa kanya, sa palagay ko balang araw ay mapapatawad ka niya. Mapapatawad niya ba talaga ako? Hindi napigilan ni Hassan na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Lani, at nagtanong sa gulat na tono. Sa tingin ko dapat na kitang patawarin. Bahagyang tumango si Lani. Hoy! Huminga ng mahina si Hassan at hindi na nagsalita pa. Sige, dito ka na lang, I entertain ko ang mga bisita. Tumingin si Lani kay Hassan at sinabi. Pumunta ka. Marahang iwinagayway ni Hassan ang kanyang kamay kay Lani. Naglakad si Lani palabas ng silid na nakasukbit ang kanyang sapatos na may mataas na takong. At talagang napakakomplikado ng mood ni Cyrus pagkatapos makita si Hassan dahil hindi niya mailarawan ang nararamdaman niya ngayon. Alam ni Cyrus na inabandonan ni Hassan ang kanyang ina noon, ngunit hindi niya alam kung bakit iniwan ni Hassan ang kanyang ina at ayaw niyang malaman ngayon. Naalala lang ni Cyrus ang sinabi ng kanyang ina na hindi kailanman makipag-ugnayan sa pamilya Chu anumang oras.
Kaya ayaw ni Cyrus na patawarin si Hassan, maliban kay Lani, hindi binalak ni Cyrus na magkaroon ng anumang intersection sa iba pang pamilya Chu. Tawag. Huminga ng malalim si Cyrus at naglakad papunta sa bulwagan. Pagkapasok sa bulwagan, sinimulan ni Cyrus na hanapin si Charlotte. Tutal. Ang USB flash drive ni Francis ay nasa kamay pa rin ni Charlotte, kaya ang pinakagustong gawin ni Cyrus ay ang kausapin si Charlotte at tingnan kung makukuha niya ang bumalik ang USB flash drive. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Cyrus si Charlotte sa bulwagan, at pagkatapos ay dirdiretsong naglakad patungo sa kinatatayuan ni Charlotte. Nang makita ni Jeremy si Cyrus na nagmamadaling lumapit kay Charlotte, may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Dahil sa mga oras na ito ay hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan nina Cyrus at Charlotte, kaya hindi niya alam kung bakit nilapitan ni Cyrus si Charlotte. Ngunit naramdaman ni Jeremy na tiyak na walang mabuti para kay Cyrus, kaya ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakapangit pa rin. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, huminto si Jeremy sa harap ni Charlotte. At hindi napigilan ni Cyrus na matawa nang makita niyang huminto si Jeremy sa harap ni Charlotte, at mahinang sinabi kay Jeremy, "Mr. Zhang, anong ibig mong sabihin?" Boy, dapat ikaw ang nanloob sa secret room ng pamilya Zhang natin noong araw na iyon, di ba? Kinagat ni Jeremy ang kanyang mga ngipin at tinanong si Cyrus sa mahinang boses. Pumasok sa sikretong silid ng pamilya Zhang mo. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Jeremy, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Mr. Zhang, mukhang hindi pa kita nakilala. Hindi ko alam kung anong sikretong silid ang sinasabi mo. Tandang padamdam panipi. You don't play stupid with me here. Kung ayaw mong gumawa ng malaking gulo dito, umalis ka na lang dito." Pagbabanta ni Jeremy sa mahinang boses. "Mr. Zhang, kung ang mga kaganapan sa gabi ay alam ng mga taong ito na naroroon, tinatayang hindi dapat ako ang tatawanan kundi ikaw." Mahinang sabi ni Cyrus. Nagningning sa galit ang mga mata ni Jeremy nang marinig niya ito. "Balang araw maaari mong baliwalain ang buhay ng sarili mong anak para patayin ako. Kung ang pangyayaring ito ay malalaman ng mga taong naroroon, tinatayang mapapahiya ang iyong buong pamilya Zhang." Nagpatuloy si Cyrus. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kahit na si Jeremy ay may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang tono ay hindi pangkaraniwang malamig. "Wala akong gustong gawin. Gusto mo lang makipag-chat kay Miss Zhang. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan si Miss Zhang. Tutal, pinabayaan ko si Miss Zhang noong gabing iyon. Yung gustong pumatay. Miss Zhang ay ikaw." Bahagyang tumugon si Cyrus kay Jeremy, at pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Charlotte. Nakatayo si Jeremy na blanko sa lugar. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na pigilan si Cyrus, dahil nag-aalala siyang sasabihin ni Cyrus ang nangyari noong gabing iyon sa harap ng napakaraming tao. Baka mawala ang mukha. At alam din ni Jeremy na hindi dapat ganyanan ni Cyrus si Charlotte. "Miss Zhang, nagkita ulit tayo, pwede ba kitang bilhan ng maiinom?" Naglakad si Cyrus kay Charlotte, na sexy at kaakit-akit, at nakangiting sinabi kay Charlotte. Nang kaharap si Cyrus, natural na kumilos si Charlotte. Matikas niyang itinaas ang kopeta sa kanyang kamay at marahang hinawakan si Cyrus, pagkatapos ay humigop ng red wine gamit ang kanyang sexing pulang labi. Bagamat may ngiti sa mukha ni Charlotte, ramdam pa rin ni Cyrus ang puot sa mga mata ni Charlotte. Kahit na ninakaw ni Charlotte ang USB drive ni Cyrus, kahit na binitawan siya ni Cyrus, kinasusuklaman pa rin ni Charlotte si Cyrus sa kanyang puso. Napakasimple ng dahilan. Noong nasa cabinet siya, kinuha ni Cyrus ang kanyang unang halik,
at pagkatapos ay kinamot niya ang kanyang leeg gamit ang isang punyal. Kung papalitan ito ng iba, maaaring hindi ito mahalaga, ngunit para kay Charlotte, ito ay fundamental. Walang paraan para tanggapin ito. Miss Zhang, alam kong galit ka sa akin dahil sa nangyari noong gabing iyon, pero huwag mong kalimutan na pinakawalan kita nang sumuko ang pamilya Zhang sa iyo. Kaya kitang patayin ng gabing iyon. Bulong ni Cyrus kay Charlotte. Kung gayon dapat kang magsisi ngayong hindi mo ako pinatay noon. Ganyan ako. Hindi ko iniisip ang kabaitan mo sa akin. Ang natatandaan ko lang ay nasaktan mo ako. Hindi ko mapapatawad ang taong nanakit sa akin. Kaya ako maghihiganti ito sa iyo, kaya humanda ka. Nang sabihin ni Charlotte ang mga salitang ito, mayroon pa ring mahinang ngiti sa kanyang maislan at magandang mukha. Hindi, paano ka naging hindi makatwiran bilang isang babae? Sabi ni Cyrus na may kakaibang hindi makapagsalitang ekspresyon. Hindi mo ba narinig ang kasabihang babae at kontrabida lang ang mahirap suportahan? Mahinang sabi ni Charlotte. At nang tumingin si Cyrus kay Charlotte, talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nalaman niyang medyo mahirap pakitunguhan si Charlotte. Kasabay nito, bumalik din si Lani sa bulwagan. Nang makita ni Lani na nag-uusap sina Cyrus at Charlotte, may bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanyang mga mata, at sumimangot siya at mahinang bumantong hininga, kailan nakilala ni Cyrus si Charlotte. Sa oras na ito, napakababa pa rin ang boses ni Cyrus kay Charlotte, kaya walang paraan upang marinig ng mga tao sa paligid kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. Sa kabaligtaran, sina Cyrus at Charlotte ay parehong may ngiti sa kanilang mga mukha, kaya naramdaman ng lahat na si Cyrus at Charlotte ay nagbubulungan na parang dalawang matalik na kaibigan. Hindi ba pwedeng mawala ang mga bagay sa gabing iyon? Kumunat ang noo ni Cyrus at tinanong si Charlotte. Siyempre, hintayin mo lang ang paghihiganti ko. Direktang sumagot si Charlotte kay Cyrus nang walang pag-aalinlangan. Kabanata 16:13. Paano kung makipagdeal? Sa itaas ng birthday party ni Lani. Tumingin si Cyrus kay Charlotte sa kanyang harapan at huminga ng malalim, pagkatapos ay bumulong. Miss Zhang, nasaktan kita noong araw na iyon, ngunit hindi ko sinasadya at tila wala kang anumang bagay kundi kaunti. Dugo. Ayan, wala nang galos sa leeg mo, hindi mo na kailangan pang ipaghiganti ako dito. Hindi nagmamadali si Cyrus na kausapin si Charlotte tungkol sa USB flash drive. Kung tutuusin, gusto niya munang magkaroon ng magandang relasyon kay Charlotte, kaya maaaring mas madaling pag-usapan ang USB flash drive. Ngunit hindi naisip ni Cyrus na magiging ganito katigas ang ugali ni Charlotte sa kanya. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang mga bagay na ito, hindi ko patatawarin ang taong nanakit sa akin, at hindi ko patatawarin ang taong humalik sa akin ng mariin. Mahinahong sabi ni Charlotte. At hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Charlotte. Agad niyang naintindihan ang nangyayari. Malinaw, hindi kinasusuklaman ni Charlotte si Cyrus dahil sinaktan siya ni Cyrus, ngunit dahil hinalikan niya ito. Tandaan lamang na kamuhian si Cyrus. Hindi ba't pilit kitang hinalikan para iligtas ka? Sabi ni Cyrus na nakakunot ang noo. Sinisikap mo akong pagsamantalahan. Malumanay na sagot ni Charlotte. Hindi nakaimik si Cyrus nang tumingin siya kay Charlotte dahil nalaman niyang hindi niya talaga naiintindihan ang babaeng ito, at ang babaeng ito ay sadyang walang katuturan. Tawag. Huminga ng malalim si Cyrus at saka bumulong kay Charlotte. Miss Zhang, ang dami ko nang ipinaliwanag sa iyo. Dahil ayaw mo akong patawarin, wala akong magagawa. Bahagyang tumingin si Charlotte kay Cyrus at walang sinabi. Miss Zhang, dapat mo bang ibalik sa akin ang mga gamit ko?
Bulong ni Cyrus kay Charlotte. Iyong mga gamit. Hindi mapigilan ni Charlotte na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, pagkatapos ay ngumisi at mahinang sinabi, "Ano ang sa iyo? Dapat alam mo sa puso mo ang sinasabi ko. Napakahalaga sa akin ang bagay na iyon, kaya dapat mong ibalik sa akin." Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. "Sorry, hindi ko alam ang sinasabi mo." Tumingin si Charlotte kay Cyrus at umiling, pagkatapos ay diretsyong naglakad. Hindi man lang gustong abutin ni Cyrus at hawakan ang palso ni Charlotte at saka umulong. "Miss Zhang, huwag mong kalimutan, ako ang naging kalasag para sa iyo noong araw na iyon. Kung hindi dahil sa akin, si Jeremy ay maaaring nalaman mong palihim kang pumasok sa secret room. Is something wrong? Bitawan mo ako, hindi ko alam ang sinasabi mo dito." Tila gustong kumawala ni Charlotte sa kamay ni Cyrus. Matapos makita ang eksenang ito, si Jeremy ay may bakas ng galit sa kanyang mga mata, at nagmamadali siyang pumunta sa kinatatayuan ni Cyrus. Ngunit sa sandaling ito, isang anino ang huminto sa harap ni Jeremy. "Boss Zhang, long time no see." Nakangiting sabi ni Lani kay Jeremy. "Miss Chu." Matapos makita si Lani, hindi napigilan ni Jeremy na tumahimik sandali, pagkatapos ay ngumiti ng nakangiti, "Miss Chu, maligayang kaarawan. Anong negosyo ang naging abala ni Boss Zhang kamakailan?" Tumingin si Lani sa harap ni Jeremy at nakangiting nagtanong. At si Jeremy ay hindi nang ahas na huwag pansinin si Lani, kaya't nakagat lamang niya ang bala at makipag-chat kay Lani. Sa kabilang banda, alam ni Cyrus na maraming tao sa bulwagan, at hindi niya maipaliwanag ang mga salita kay Charlotte, kaya kinaladkad niya si Charlotte palabas ng bulwagan pagkatapos mag-alinlangan sandali. Bagamat si Charlotte ay nahihirapan sa lahat ng oras, wala siyang paraan para makawala sa kakaunting lakas na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ng bulwagan si Cyrus kasama si Charlotte. "Wala nang ibang tao ngayon, pwede bang magpaliwanag tayong dalawa?" Tanong ni Cyrus kay Charlotte sa mahinang boses. "Ano?" Walang ekspresyong tanong ni Charlotte kay Cyrus. "Huwag kang magkunwaring nalilito sa akin dito. Ninakaw mo ang USB flash drive ko noong araw na iyon, at dapat mong ibigay sa akin ngayon, o mag-iingat ka, mabastos kita." Bulong ni Cyrus kay Charlotte. At hindi napigilan ni Charlotte na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Anong U-disc ang sinasabi mo?" "Hindi ko alam. Itong oras na, nagpapanggap ka pa bang tanga? Nasa kamay mo na ang USB flash drive na ninakaw ko sa secret room ng pamilya Zhang. Wala nang silbi sa iyo ang USB flash drive na iyon. Bilisan mo at ibigay mo ito sa ako. Lumabas ka." Bulong ni Cyrus kay Charlotte. Tumingin si Charlotte kay Cyrus pataas at pababa, pagkatapos ay marahang umiling at sinabing, "Ang iyong USB flash drive ay wala sa aking mga kamay, baka ikaw mismo ang nawala. Kung hindi mo ibabalik sa akin ang USB flash drive, sasabihin ko kay Jeremy ang lahat tungkol sa araw na iyon." Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Sige at magsalita ka, maaari mong subukan si Jeremy para maniwala sa sinabi mo." Walang pakialam na tumingin si Charlotte kay Cyrus. Natahimik si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Charlotte. "Well, gumawa tayo ng deal." Mahinang sabi ni Cyrus kay Charlotte. Si Charlotte ay halatang natigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, "Anong deal?" "Alam kong nakalusot ka sa secret room ni Zhang noong araw na iyon para sa isang bagay. Hanggat maibabalik mo sa akin ang USB flash drive ni Francis, tutulungan kita na makuha ang gusto mo. Parehong mabuti, ano sa palagay mo?"
Sinabi ni Cyrus kay Charlotte sa napakaseryosong tono. Sa tingin mo ba makapasok ka pa sa secret room ng pamilya Zhang? Tanong ni Charlotte na walang ekspresyon ang mukha. Maaari akong pumasok ng isang beses at pumasok sa pangalawang pagkakataon. Ang aking USB flash drive ay walang silbi sa iyong mga kamay, at hindi mo na ito maibabalik kay Jeremy ngayon, kaya mas mabuti para sa iyo na makipag-deal sa akin. Pumili ka, kahit kung hindi ako makapasok sa sikretong silid ng pamilya Zhang, matutulungan kitang malutas ang bagay na ito sa pamamagitan ng iba pang paraan. Tumingin si Cyrus kay Charlotte at sinabi. Pinagmasdan ni Charlotte si Cyrus na kumukurap-kurap sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila nag-aalangan. Charlotte, ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon mo. Alam mo kung sino ako, at kung wala kang magagawa, hindi ibig sabihin na hindi ko na magagawa. Pumasok kaming dalawa sa secret room noong araw na iyon. You have your purpose. I have my purpose, so as long as you choose to cooperate with me, tayong dalawa ang pwedeng manalo ng magkasama, which is good for you and me. Nagpatuloy si Cyrus sa pag-akit matapos makita si Charlotte na nag-aalangan. Ayos ito. Bahagyang tumango si Charlotte. Pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at sinabing, maaari kong ibalik sa iyo ang iyong USB flash drive, basta't matutulungan mo akong pumatay ng 2 tao. Maibabalik ko sa iyo ang iyong USB flash drive. Kabanata 16:14. Ang huling paraan. Pagpatay. Sino? Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Charlotte at nagtanong sa tonong naguguluhan. Gusto kong patayin mo si Arjun at ang ina ni Arjun na si Guo Fanghua. Sabi ni Charlotte sa mahinang boses. Hindi ba kapatid mo si Arjun? Hindi ba nanay mo ang nanay ni Arjun? Sa oras na ito, ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay lalong naging palaisipan. Bagamat alam niya na si Charlotte ay isang napakalupit na babae, hindi niya inaasahan na magiging malupit si Charlotte na kahit ang sarili niyang ina at kapatid ay papatayin. Si Arjun ay kapatid ko lang sa ama, at si Guo Fanghua ang pumatay sa aking ina. Wala talagang relasyon sa pagitan namin ng dugo. Walang ekspresyong sinabi ni Charlotte kay Cyrus. So ito napaisip si Cyrus. Basta matutulungan mo akong patayin ang 2 taong ito, maibabalik ko sa iyo ang USB drive. Tumingin si Charlotte kay Cyrus at sinabi. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, marahang umiling si Cyrus, at walang ekspresyon na sinabi, hindi kita matutulungan dito. Bakit? Ayaw mo bang ibalik yung USB drive? Tanong ni Charlotte kay Cyrus sa tonong naguguluhan. Gusto kong ibalik ang USB flash drive, ngunit ang 2 taong binanggit mo ay walang sama ng loob sa akin, at wala akong gagawin sa kanila. Banayad na paliwanag ni Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung hindi ako mali, gusto mong patayin si Arjun dahil gusto mong maging pinuno ng pamilya Zhang, dahil si Arjun ang unang pinili ni Jeremy. Tama ako. Bar. Narinig din ni Cyrus ang pag-uusap ni na Jeremy at Carter sa simula, kaya medyo naiintindihan din ni Cyrus ang sitwasyon ng pamilya Zhang. Tama iyan. Hindi ito itinanggi ni Charlotte. Kung hindi, gagawa ako ng paraan para gawin kang pinuno ng pamilya Zhang. Pagkatapos mong maging pinuno ng pamilya Zhang, dapat ikaw mismo ang makapagpapaalis sa 2 taong ito. Pagkatapos ay ibabalik mo sa akin ang U-Disc. Paano na? Tumingin si Cyrus kay Charlotte at sinabi. Sa kabilang banda, tinitigan ni Charlotte si Cyrus saglit, at pagkatapos ay sinabi sa tonong naguguluhan, mayroon ka bang paraan para gawin akong pinuno ng pamilya Zhang? Siyempre may solusyon ako. Bahagyang tumango si Cyrus. Okay,
Kung kaya mo talaga akong gawing pinuno ng pamilya Zhang, ibabalik ko sa'yo ang gusto mo. Hindi nagsalita si Charlotte, at direktang tumango kay Cyrus. Sana huwag mo akong paglaruan. Kung maglakas loob kang paglaruan ako, hinding-hindi kita bibitawan. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala. Bahagyang sumagot si Charlotte, at pagkatapos ay dir-diretsyong naglakad patungo sa bulwagan na naka-high heels. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinundan din ni Cyrus si Charlotte pabalik sa bulwagan. Nang makita ni Jeremy na bumalik sina Cyrus at Charlotte, galit na galit ang kanyang mukha at bumulong siya kay Carter. Ang relasyong ito ni na Cyrus at Lani ay hindi dapat maging madali. Mukhang ang huling paraan lang ang magagamit natin. Panipi. Maaaring mapanganib na gawin ito. Kung mabubuhay si Cyrus, maaaring kailanganin nating harapin ang paghihiganti ni Cyrus. Medyo nag-aalangan na sabi ni Carter. Kahit na kailangan nating harapin ang paghihiganti ni Cyrus, wala tayong ibang pagpipilian. Ngayon ay isa na lang ang paraan, bilisin mo at tawagan ang kontak. Nagdesisyon si Jeremy at sinabi sa mahinang boses. Lahat tama. Walang magawang tumango si Carter, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Cyrus sa bulwagan, opisyal na nagsimula ang piging. Dahil birthday party ngayon ni Lani, dapat si Lani ang bida. Ang lahat ay napapaligiran ni Lani. Bawat bahagi ng katawan ni Lani ay napakaselan, ang kagandahan ay nagparamdam sa mga tao ng kaunting inis, at sa marangal na katayuan ni Lani, ang mga lalaking ito ay naroroon sa oras na ito. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nangangarap makuha ang puso ni Lani. Dapat mong malaman na si Lani ay ang pinakamahusay sa parehong katawan at hitsura. Ang gayong babae ay magiging isang napakahahangad na pag-iral kahit na walang basbas ng anumang background ng pagkakakilanlan. Hindi banggitin na si Lani ay may isang background na maaaring maging tinatawag na langit. Si Lani mismo ay ang pamilyang Chu, at ang pamilyang Chu ay isa sa pinakamalaking pamilya sa kabisera noon. Kahit na malungkot ito ngayon, hindi ito isang ordinaryong pamilya na mas malakas. Higit pa rito, si Lani ay mayroon pa ring napakalakas na personal na koneksyon sa China. Kahit na ang ilang malalaking boss sa sentro ng kabisera ay may magandang relasyon kay Lani, at si Lani ay nagmamay-ari ng maraming nakalistang grupo sa buong mundo. Ang mga mapagkukunan ng network at mga pondo sa kanyang pagtatapon ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong pamilya. Kung sino man ang makakapagpakasal talaga sa babaeng si Lani, kaya nilang tumayo sa tugatog ng buhay nang hindi nahihirapan sa buhay na ito. Sa oras na ito, ang mga taong ito na naroroon ay sinusubukan ang kanilang makakaya na pasayahin si Lani. Kaya ang mga regalong inihanda nila para kay Lani ay napakahalaga din, at kahit sinong ilabas nila ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bagamat hindi mura ang presyo ng pabangong binili ni Cyrus, malaki pa rin ang agwat nito kumpara sa mga regalong ibinigay ng mga taong ito. Si Cyrus ay gumawa ng isang simpleng pagtatansya na ang halaga ng mga regalong natanggap ni Lani sa kanyang kaarawan sa pagkakataong ito ay dapat na hindi bababa sa higit sa 100 milyon. 1 bilyon. Ang halaga ng pera na ito ay maaaring hindi kinikita ng isang ordinaryong tao sa buong buhay niya, ngunit si Lani ay maaaring makatanggap ng napakaraming regalo sa kanyang kaarawan lamang. Ito ay maaaring ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Inilabas ng lahat ang mga regalong inihanda nila at ibinigay kay Lani. At si Cyrus ay nakatayo doon at hindi sinasadyang umakyat dahil susurpresahin niya si Lani. Bagamat hindi masyadong mahal ang regalo ni Cyrus, ngunit iniisip ni Cyrus na tiyak na magugustuhan ni Lani ang regalong ito mula sa kanya,
Kaya dapat ibigay ni Cyrus ang regalong ito kay Lani lamang, hindi sa ngayon. Maya-maya, halos may hatid na ang mga regalo ng lahat. Matapos malaman ni Lani na hindi siya binigyan ni Cyrus ng regalo, tumapak siya ng mataas na takong at naglakad sa harap ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus, "Cyrus, hindi ka ba naghanda ng regalo para sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo? Paanong hindi ako nakapaghanda ng regalo para sa iyo? Napakamahal ng regalo kong ito, kaya plano kong ibigay ito sa iyo ng mag-isa pagkatapos kong matapos ito, sinisiguro kong magugustuhan mo." Nakangiting sabi ni Cyrus kay Lani. "Kung sasabihin mo iyan, inaabangan ko pa rin." Ngumiti si Lani at sumagot kay Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos magbigay ng mga regalo ang lahat, oras na upang maghiwa ng cake. Dahil napakaraming bisita ngayon, napakataas ng cake ni Lani, halos 2 metro ang taas, iyon ang unang pagkakataong nakakita si Cyrus ng ganoong kalaking cake. Nagsimulang mag-wish si Lani, at pagkatapos ay nagsimulang maghiwa ng cake. Kabanata 16:15. Ian North. Hindi kumain si Cyrus bago siya dumating ngayon, kaya medyo nagutom siya sa oras na ito. Diretso siyang naglakad papunta sa buffet na may dalang plato at kumuha ng kaunting makakain, at pagkatapos ay umupo sa sulok at tahimik na kumain. Sa bulwagan, si Cyrus ay tila isang dayuhan. Sa oras na ito, lahat ay nagtipon sa paligid ng Lani at sinubukan ang kanilang makakaya na pasayahin si Lani, ngunit si Cyrus lamang ang tahimik na nakaupo sa sulok at kumain ng kung ano. Alam mo ngayon kahit sinong maaaring pumunta sa isang birthday party dapat nandito para kay Lani, nasaan ang mga taong ito sa mood kumain? Si Cyrus ay dumalo sa maraming high-end na party, ngunit ang mga naturang party ay hindi nagbibigay ng magandang pakiramdam kay Cyrus, dahil ang mga bagay sa loob ay hindi masyadong masarap. Ngunit ang pagkain sa party ni Lani ay naaayon pa rin sa gana ni Cyrus. Pagkatapos kainin ni Cyrus ang pagkain sa plato, dumiretso siya sa buffet at kumuha ng malaking plato. Pagkatapos ay humanap siya ng mauupuan at humanga sa pagkain, nang bobola ng mga dignitaryo si Lani habang tahimik na kumakain. Sa oras na ito, komportable pa rin si Cyrus, at least walang makakaistorbo sa kanya. "Pwede ba akong maupo dito?" Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa tainga ni Cyrus. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Cyrus na matigilan sandali, pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at sumulyak, at nalaman na ito pala ay isang maliit na taong matabang nakatayo sa kanyang harapan. Ang maliit na taong grasa ay dapat kasing edad ni Cyrus, ngunit alam ni Cyrus na hindi niya kilala ang taong ito. "Walang tao dito, dito ka na maupo." Mahinang sabi ni Cyrus. Ang maliit na matabang lalaki ay direktang umupo sa tabi ni Cyrus nang hindi magalang. "Kuya, anong pangalan mo?" Mahinang tanong ni Cyrus. "Tawagin mo na lang akong Herm." Nakangiting sabi ng maliit na matabang lalaki. "Ang pangalan ko ay Cyrus." Si Cyrus ang nagkusa na magpakilala. "Kuya Chen, hello." Tumingin si Herm kay Cyrus at ngumiti, pagkatapos ay nagpatuloy. "Napakaraming tao ang magpapasaya kay Miss Chu, bakit hindi ka pumunta?" "Hindi ko kailangan na pasayahin siya." Ayaw sumagot ni Cyrus ng diretso, pagkatapos ay ibinoling ang kanyang ulo para tingnan si Herm, at mahinang sinabi, "Hindi ba pumunta ka rin para pasayahin si Lani?" "Bakit hindi ka pumunta?" "You don't have to please her, and I don't have to please her, pareho tayo." Ngumiti si Herm at sumagot kay Cyrus. Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Herm, bahagya siyang ngumiti at hindi nagsalita. "Kuya Chen, the best ang turkey legs dito, subukan mo." Habang nagsasalita, iniabot ni Herm ang paa ng pabo sa kanyang plato kay Cyrus.
Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tinikman ni Cyrus ang mga binti ng manok at nalaman niyang napakasarap talaga ng lasa. Matapos magkasundo ng simple, nalaman ni Cyrus na napakahusay pa rin ang karakter ni Herm, kahit na mas malakas kaysa sa ibang tao sa bulwagan, kaya mabilis na naging matalik na magkaibigan sina Cyrus at Herm. Sina Cyrus at Herm ay kumakain at humahanga sa mga kagandahan sa bulwagan. Ngunit pagkatapos ng lahat, naramdaman pa rin ng dalawa na si Lani ang pinakamaganda, at si Linda ay bahagyang mas masahol kaysa kay Lani, ngunit ang pagkakaiba ay hindi pareho. Napakalaki. Makalipas ang mahigit 10 minuto, tumingin si Herm sa kanyang mobile phone, pagkatapos ay ngumiti kay Cyrus at sinabing, "Kumain ka na, kailangan ko nang umalis." "Aalis ka na agad. I'll send you off." Tumayo si Cyrus at masigasig na sinabi, "Hindi na kailangan, manatili ka lang." Inabot ni Herm at tinapik ang balikat ni Cyrus, pagkatapos ay nagpatuloy, "Inaasahan ko ang kompetisyon sa iyo sa loob ng ilang araw. Makipagkompetensya sa akin sa loob ng ilang araw." Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Herm, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. "Oo, Herm ang pangalan ko." Nakangiting sabi ni Herm. "Ikaw si Herm." Nanlamig si Cyrus sa pwesto matapos marinig ang pangungusap na ito. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka-hindi kapani-paniwala. Nitong mga nakaraang araw, madalas marinig ni Cyrus ang pangalang Herm sa bahay ni Yan, ngunit hindi pa nakikita ni Cyrus si Herm, at natural na hindi niya alam kung ano ang hitsura ni Herm. Ngunit marami nang narinig si Cyrus tungkol kay Herm. Si Herm ay maaaring ituring na pinakamahusay sa 3 henerasyon ng pamilyang Yan. Martial arts man ito o talento sa negosyo, napakaganda niya. Sa hinaharap, si Herm ay tiyak na magmamana ng ulo ng pamilya Yan, lokasyon. Sa impresyon ni Cyrus, napakataas ng anyo ng pamilyang Yan. At kahit sinong kunin nila ay isang malaking kagandahan at isang gwapong lalaki, ngunit hindi naisip ni Cyrus na ang pinakamagaling na Herm ay talagang isang maliit na taong matabang tao. "Narinig mo naman siguro ako, di ba?" Nakangiting tanong ni Herm kay Cyrus. "Narinig mo." Bahagyang tumango si Cyrus. "Noong hindi kita nakita, kinaiinisan pa rin kita sa puso ko, dahil akala ko hindi ka karapat-dapat sa hitsura mo. Pero pagkatapos mong magkaayos ngayon, sa tingin ko ay maganda ka na, at least better than before." "Ako. Ang mga young master na nakausap ko ay mas malakas, kaya maganda ang impression ko sa iyo ngayon, ngunit hindi ako magpapakita ng awa sa iyo dahil sa mga bagay na ito." Ngumiti si Herm kay Cyrus at sinabing, "Gagawin ko ang aking makakaya." Ngumiti si Cyrus at sumagot kay Herm, "Yun ang the best, I'm looking forward to the day I play against you." Tumingin si Herm kay Cyrus at ngumiti, pagkatapos ay nagpatuloy, "Okay, may gagawin pa ako doon, mauna na ako, dahan-daang kumain." Kabaitan. Tumingin si Cyrus kay Herm at bahagyang tumango. Hindi na masyadong nagsalita si Herm, tumalikod na lang siya at naglakad palabas ng hall. Pagtingin sa likod ni Herm, hindi napigilan ni Cyrus na ngumiti, at mahinang bumantong hininga, "Hindi ko akalain na magiging kawili-wili itong Herm." Kamakailan, si Cyrus ay nakipag-ugnayan sa maraming miyembro ng pamilyang Yan, ngunit ang Herm na ito lamang ang nagpaparamdam kay Cyrus na medyo kawili-wili. At ang Herm na ito ay tila medyo naiiba. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na rin sa wakas ang birthday party ni Lani. Karamihan sa mga bisita ay pinili na umalis, at ang mga nanatili ay karaniwang mga kabataan. Ang lahat ng mga taong ito ay ang pangalawang henerasyon na pinakamayayaman sa kabisera. Ang mga lalaki ay dapat na mga manliligaw ni Lani, at ang mga babae ay sumusunod din.
Maganda ang relasyon ni Lani. Sandaling nakipag-usap si Lani sa lahat, at naghanda na dalhin ang mga taong ito sa bar para kumanta. Kung tutuusin, ang mga lugar tulad ng mga bar ay ang mga paboritong lugar para sa mga kabataan. Sa oras na ito, mayroong halos 30 katao sa kabuuan, at lahat ay dumating sa pamamagitan ng kotse, kaya nagplano silang magmaneho ng direkta doon. Pagkaalis ng clubhouse, nalaman ni Cyrus na maraming mararangyang sasakyan ang nakaparada sa paradahan ng clubhouse. Anumang ilabas niya ay maaaring nagkakahalaga ng 10-10 milyon, at ang mga numero ng plaka ng lisensya ay napakaganda rin. Ang minamaneho ni Cyrus ngayon ay isang Audi na kotse lang na inihanda para sa kanya ng pamilya yan, kaya medyo alanganin para sa kotse ni Cyrus na mailagay sa mga sasakyan ng mga taong ito.